Bakit? Tatayo ka? Nahirapan na huminga. Pero normal naman ba? Nahirapan ka huminga? Ba, laban tayo mong ama. Laban ka, sali pa tayo sa challenge. Right, mga kaniknek, nandito na tayo sa memorial ulit. Kanina nagpunta ako sa sa Nasugbo Doktor, pero wala sila doon, kaya demaretso ako dito sa memorial. So nandito na nga sila kasama yung nanay ni Temong. Pumasok si Beng doon at si Temong nga daw ay nahihirapang huminga at suka ng suka. So papasok tayo doon, bumili na ako ng face mask. Sana hindi tayo sawayin. Let's go. Oh, bakit? Tatayo ka? Nahirapan na huminga. Pero normal naman ba? Nahirapan ka huminga? Nakakapagsalita pa ba siya? Nahirapan na siya huminga. Pero normal lang. Ba, laban tayo mong ama. Lumabang ka, sali pa tayo sa challenge. Tandaan mo, lumabang ka. Hoy. Temong. Bagyak ako sige. Pwede yata itong itayuin. Okay na yan. Laban lang. Ano ba yun? Ngayong gabi lang higit sa mukha ko. Kailan namang gabi. Walang doktor. Nalamig siya. Nalamig ba siya? Hello? Hindi ba? Hindi siya papawin siya. Para papawin siya. Nakapaglakad pa naman siya kanina. Wala akong nararamdaman pa sa mukha. Normal nga na ang ano niya. Ang BP niya, ang oxygen niya, lahat normal. Pero kami. Pero dito. Para ganun na lang ang Umay kasi pasyente ha. Anong pakaramdam mo? Maayos ang hangin. Baka kulang sa hangin. normal ang oxygen niya, kaya hindi na pinalagyan ng doktor. Ba't nahirapan siya? Hindi nga rin namin alam kung bakit nahihirapan din niya. X-ray na nga rin niya. Ang x-ray niya. Ayan din. Dapat daw. Ang baga niya ng bigning. Nasaan? Wala. Nawala. Nawawalang baga mo. Tapos, hindi. Kasi hindi yan makaayos ng ano. Kaya hindi siya makayos ng hinga. Ng pwesto. Hindi siya makaayos ng pwesto. Kaya Siguro hindi makita. Oo, kaya hindi makita. Kaya sabi niya, ang pinaproblema naman daw nito ay yung sa may saan. Saan? May bangko. Kaya ito, hindi rin pinaayos. Kasi kanina hirap na hirap na siya gumayon. Tsaka Hindi niya gusto- kayang mag-inhale. Ang gusto niya nakaganyan. Hindi naman siya pwedeng x-ray ng ganyan. Alam mo, ito yung una-una. Pag nangangalay yan, gaganyanin mong kamay mo pag nangangalay ka ha. Ayos na yan.
Ayos na pala muna. Siguro ka na nga ng penyo. Gawa mo sa ito. Masakit ang ito mo. Tulogin mo. Hindi nga, kaya nga pinatawag kita. Gawa nga na, nahihirapan na rin yun. Kaya sabi ko, okay naman ang oxygen mo. Ba't yun, wala pa rin naman. 90 na. Alam mo. Hindi naman naman ang oxygen ay 70. Patulad ng kainin. Pero kung may surgeon niya ako, makapaparahin ko. I-schedule mo siya na ako. Una, dito yung surgeon. Kailan daw? Kaya nandun sa pupunta. Dahil hindi naman daw ako pwede rin pumunta sa ibang doktor na mini-surgeon. Wala na makadoktor ang balesay. Sabi ko ba? Saan po ba kami pwedeng pumunta? Kasi perahin ko kasi yan. Gawa mo ng kanyang bigay. Pinakagalat sa kanya yung ano yun. Sabi niya, marami pa rin nakatatigan sa siguro. Ayan po yung bitukan sa sabi sa inyo yung naka-twist. Tapos wala po yung mga bakterya na kita sa mga. Meron din pala siyang Ulcer, Almoranas. Tapos ngayon, yung problema. Pero yung ulcer niya, yung ginagamot na antibiotic na gamot niya. Pupunta kami kay doktor ng doktor. Kung palalabasin dito? Hindi naman siya yan. O dito lang siya? Hindi siya ikaw kung saan. Kasi nga, baka hindi siya nakakakain, doon lang siya lumalakas. Parang nasa naluto. Dahil sabi doon, suka daw yung suka. Hindi, ngayon nga nasa susuko. Dito. Wala itong takti. Kaya nabuto siya. Inilok ko na lang isang buong katawan. Pagpapawisan siya. Inilok ko siya. Pinagpawisan ko mo siya. Paglabas ko, nung sinundo ko si Jamaica, nasuka. Kakain na nga dapat yan eh. Sabi ko bakit? Nasuka ako. Nilalambot ka ako. Teka na, tatawagin ko lang ako eh. Para makaano ng tricycle. Ayun, kaya tinawag kita. Hindi naman. Kasi nakana ka lang dito. Ako hindi rin nakauwi din eh. Temong nyo guys, mas komportable siya dito sa hospital. Oh. Gusto niya nag-hospital. Siguro dito, maluwag yung nararamdaman niya. Kanina ko, gusto niya magkakabit ng dextrose. Oh, gusto niya ng dextrose. Siguro, ayaw ba na niya ibuka kanyang bibig ano? Hindi niya kaya? Parang umurong ang dila. Kaya po wala hindi na ano. Pag nagsasalita siya, ay dikit lang ang ngipin niya. Parang umurong na yung dila niya. Pero yung sinasabi na, tinatanong na kung lumaki yung pinakaitlog niya. Masama daw yun, di ba? No? Anong sabi ni tata? Malaking itlog? Hindi naman. Ba't sabi ni tata nung nakaraan, puro itlog daw sa temong? Bakit masama yun? Ewan ko, alam ko masama nga yun. Lalo na pag ginahawakan niya. Pag niya kasi ang tao may sakay. Tapos pilit niya ginahawakan na tinaangat ang bayag. Sabi nila, di ba alam mo? Iba na yung pangitain pag ganon. Ito na daw, kataliling. Nakataliling na. Ayan, papa, ano na yun? Ako na itong anak ko. Dalawang mata. Yan, si Janine, Tawag yan, anak mo. Yan. Hindi natin alam ko, natutulog o ano. Sabi ni Janet, Mama, doon kayo ospital. Hirap na nga magsalita nyo. Irong Mandela. Pagaling ka daw, sabi ng anak mo.
Pa, magba-birthday ka pa. Hirapan ka pa huminga. 35 ka na. Kuya Temong. Oh, ano? Hindi mo kumalo kung Ate Nick ngayon. Ikaw ngayon, Kuya Temong. Yan, lalabas na kami. Sa mga kaniknek, ang oras na natin ay 8:50 na ng gabi. Nandito pa rin kami. At iniintay namin sina Pamela at saka si Mama Sang yata pupunta dito. Magdadala ng may nagbigay ng tulong para kay Temong. So inaabot na lang ulan, naulan na po. At meron kami nakakwentuhan dito na yung gaya ng ng kalagayan ni Temong. So nabigla kami sa sinabi niyang presyo na nagastos dito, pero sa Jabez naman yun. Sa Jabez siya na operahan. Nakakagulat lang kasi walang ganong kalaking halaga. Baka paghandain ng ganon 300,000. Pero sana dahil mag-eleksyon naman makakahingi ng tulong kung ganon yung magagastos. Nakakabigla. Tapos i-update ko pala kayo guys kung sakali pala na may dito surgeon. Sana na-operahan na si Temong. Pero wala. Kailangan na talaga ma-operahan ni Temong. Dahil lalong lumalala yung kanyang kalagayan. So iniwan lang namin si Tata at si Temong dun sa loob. At na sila. Nakakatulog na si Temong. Komportable siya dito sa hospital kumpara sa bahay. Papalagay nga siya ng suwero pero hindi naman kailangan. Dito lang kami sa labas kasi nasita na kami sa loob. Bawal daw ng maraming bantay. Isa lang daw pwede. Kaya lumabas na kami ni Bengo. Hindi naman po i-confine si Temong, pero na lang kung may doktor na at may pang-pa-opera. So update ko na lang kayo maya-maya. Ay, ano kayo? Abot kayo ng ulan. May dadalhan na lang. Kung kuya, basang-basa. Oh. Hindi mo na ulit sa atin Hindi nga. Ang lakas dito. Nung sinabi mo na on the way na, yun. Umambon na. Yung papunta na kayo. Si Rigondox pala ang Si Rigondox ang nasakyan. Ayan, napakataas niya. Kahit anong laki mo pa di yan. Hindi makapagpabili. Sabi ko na, talon si pa. Pagpabili. Si Tata. Nandun sa loob. Magpapunas-punas muna naman kayo. Bumili kayong face mask kung gusto nyo pumasok doon. Kaya lamang sasabihin doon ng bawal ang madaming bantay. Lumabas kami ni Beng. Anong dala nyo? Wait lang daw. Saan pupunta yun? Pupunta kay kay Temong. Pupunta yun si Temong. Picnic at ito ang oras na po natin ay putla na ako dito sa hospital. Pati ako namumutla na wag nakikita ko sa hospital. Ang oras na po natin ay 10:30 na. So uuwi muna po kami ni Bengot. May iwan muna dito si Temong at saka si Tata. At uuwi na din si Ada at saka Sir Dennis. At bukas ay maaga pa ako sa laboratory and adjust ng brace. Yan. So, ulitin ko po sa lahat po ng gustong tumulong para kay Temong ay open po ako na i-message nyo po ako para maipaabot natin yung tulong ninyo para kay Temong. Hindi na po ako mahihiya, kapalang ko na po ang mukha ko. At sana po sa gaganaping challenge ni Temong ay kahit hindi man siya po yung nasa vlog niya ay sana supportahan niyo po para kay Temong din yun at saka niyang pamilya. Yan. So hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Mahal ko kayo. See you next vlog.